Abag-abag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magdang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for you. ACS. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang Isang oras, 4 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay! Luzon, Visayas, Mindanao, araw na naman ho tayo ng linggo. Ngayon ay 14 na ng buwan ng Hunyo, taong 2026. Bisperas ho ng araw ng Swell Day. 14 na ho tayo dito sa palibot ng Star City, dito sa paligid ng gusali ng Manila Broadcasting Company. Punong-puno ho ng ating mga kababayang nagpapalusog, nag-i-ehersisyo. At as usual, meron na naman hong fun run. Kapon isang malaking fun run. Yung ginanap po dyan sa EDSA. Buong stretch ng EDSA. Di sige, ituloy-tuloy ho natin yung pag-i-ehersisyo para nang sa ganun mapagpag yung ating mga bilbil sa katawan. Maganda po yan dahil ang malusog na pangangatawan ay may kaakibat na malusog na pag-iisip. At kapag malusog ang pag-iisip, nakakagawa ho ng kabutihan, nakakagawa ho ng maayos. Yun ang ating mga mambabatas. Kailangan ho ninyo ng matinding ehersisyo
Dahil bawat maling galaw ho ninyo ang naisasakripisyo ay ang kabutihan naming mga ordinaryong Pilipino. Mega Balita Linggo. Maulan ho ngayon, ano ha? Kaninang madaling araw malakas ho ang pagulan. Basa ho ang mga kalsada dito sa National Capital Region at maging sa karatig na mga probinsya. Dahil ho dun sa mga pagulan. Maganda ho yung mga pagulan ho na yan. Dahil yan ho ang kailangan ng mga traditional na mga magsasaka. Yan ang pinakahihintay itong kapag ganitong buwan ng Hunyo. Yun hong mga pagulan. Mabuti kung mabuti kapag yung lugar ho ng ating mga magsasaka ay saklaw na ng irigasyon. Pero marami pa rin ho yung kangay hindi ho naaabot ng biyayang tubig na hatid ng irigasyon. Nung minsan nga ho napakinggan ko yung interview kay Engineer Guillen, Eduardo Guillen ng National Irrigation Administration. Yun hong isa dun sa napakalaking irigasyon dyan ho sa Central Luzon. Yun ho bang Balog-Balog Dam. Dalawang Aquino na ho yung naging presidente. Hanggang ngayon hindi pa ho natatapos. Meron nga dyan yun hong dating administrador ng NIA. Nasermonan, napagalitan sa mismong anibersaryo ng National Irrigation Administration dahil ho dyan sa Balog-Balog Dam ho na yan na hindi na ho natapos-tapos. Napakinggan ko dun sa interview ng programang 2x2 ni Nakatunying at ka Jerry Baha. In-interview itong si Administrator Ed Guillen. Ang kanyang sinabi matatapos na. Bago magtapos ang termino ni Pangulong BBM ay 100% aniyang matatapos na rin yung dekada ng plinano, dekada ng ginagawa na Balog-Balog Dam. Ang dami hong mga magsasaka. Ano pa nga ba't itinuring na food capital, rice granary ang Central Luzon? Kung yung pong proyekto para pagbutihin po yung pagsasaka ng ating mga tradisyonal na magsasaka ay hindi ho maibigay. Mega Balita Linggo. Ako po si Val Gonzales. Samahan po ninyo ko hanggang mamayang alas 7 ng umaga dito lamang sa Mega Balita Linggo. At ngayon, narito na ho ang ulo ng mga nagbabagang balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Mabigat na daloy ng trapiko asahan bukas sa June 15 sa pagsisimula ng klase sa pribadong paaralan. Mega Balita Linggo. International Criminal Court tiniutos ang bagong medical at psychological test kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mega Balita Linggo. Bantay impeachment dinilunsad para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mega Balita Linggo. Chinese structure na nanatili sa Panatag Shoal. Pagpapatupad ng law enforcement operations dapat daw pag-aralan ayon huyan sa mga eksperto. Mega Balita Linggo. Mga napaulat na nasawi sa lindol sa Mindanao umabot na sa 61. Mega Balita Linggo.
At dagdag bawas sa produktong petrolyo asahan sa ngayong susunod na linggo. Mega Balita Linggo. Yan ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Inaasahang mas magiging mabigat pa ang daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase sa mga pribadong paaralan sa araw ng bukas sa Hunyo 15. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes, tinatayang madaragdagan pa ang traffic volume lalo na sa mga lugar na maraming pribadong paaralan. Kabilang nga niya sa mga pinakamaapektuhan ay ang katipunan na dinaraanan ng maraming school-related vehicles araw-araw na nakapagtatala ng karagdagang 14,000 mga sasakyan tuwing pasukan. Git ni Artes, bilang tugon ay magdideploy ang MMDA ng kanilang mga enforcers para umalalay sa mga estudyante at pangasiwa ng daloy ng mga sasakyan upang maiwasan ang buhol-buhol na trapiko. Mega Balita Linggo. Mega Balita. Samantala sa iba pang mga balita ay iniutos ng mga hukom ng International Criminal Court o ICC ang panibagong medical at psychological assessment kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upang matukoy kung siya ay karapat-dapat na humarap sa isang paglilitis. Sa inilabas na desisyon ng ICC Trial Chamber 3, muling binuo ang panel ng mga eksperto na binubuo ng mga espesyalista sa forensic psychiatry, geriatric neurology at neuropsychology. Layunin ng pagsusuri na alamin kung may kakayahan pa si dating Pangulong Duterte na maunawa ng mga kaso laban sa kanya, ang proseso ng paglilitis at makipagtulungan sa kanyang mga abogado. Mayroong hanggang Agosto 18 ang mga eksperto para isumite ang kanilang ulat, habang target na simula ng paglilitis sa 30 ng Nobyembre. Ayon sa ICC, ang korte lamang may kapangyarihang magdesisyon kung ang akusado ay karapat-dapat humarap sa paglilitis at gagamitin lamang ng mga eksperto at panig sa kaso bilang gabay sa kanilang desisyon. Mega Balita Linggo. 15 o 14 at kalahating segundo ng alas 6 ng umaga, inilunsad ng nasa 120 civic organization ang Bantay Impeachment Initiative na layong himukin ang publiko upang bantayan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Target din ng inisyatibang palaganapin ang kaalaman ng mga Pilipino sa proseso ng impeachment, kasabay ng paggigiit ng pressure sa mga senator judge para sa isang patas na trial. Magsasagawa sila ng community forums, campus discussions, arawang explainer at fact-finding o fact-checking habang nag-uorganisa ng rally para sa opening ng impeachment trial sa 6 ng Hulyo. Ayon kay Makabayan Coalition member Franz Castro, hindi lang political contest ang impeachment kundi mekanismong magpapanagot sa mga opisyal na nasa posisyon. Mega Balita Linggo. 15 minuto makalipas ang 6 ng umaga, ilang araw matapos mahak ang website ng Senado, website naman ng Kamarang napasok ng mga cyber activista. Sa mensaheng ipinaskil ng mga hacker sa website ng House of Representatives, sinabi nilang protesta ito sa korupsyon sa pamahalaan. Wala pa namang impormasyon o ebidensya kung may nag-leak na sensitibong impormasyon dahil sa breach. Una nang nagpahayag ng kahandaan ng pambansang pulisya na tumulong sa DICT para imbestigahan ang hacking incident. Sa bahagi ng Senado, tinawag ito ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na patunay ng tumitinding banta sa kapulungan. Mega Balita Linggo.
16 na minuto makalipas ang 6 ng umaga, nananatili pa rin sa loob ng Baho de Masinloc ang floating platforms na inilagay ng China. Ilang araw na ang nakalilipas sa kumpirmasyon ni Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela, namatan pa rin ang naturang istruktura sa loob ng shoal, ngunit lumipat na ito mula sa gitnang bahagi patungo sa ilangang bahagi ng lugar. Nangangamba naman ang National Task Force for the West Philippine Sea na posibleng bahagi lamang ito ng mas malawak na hakbang ng China upang palawakin ang kontrol at magtayo ng mga pasilidad sa pinagtatalunang karagatan. Nananatili rin umano sa loob ng Baho de Masinloc ang dalawang research vessel ng China na patuloy na minomonitor sa pamamagitan ng maritime patrols at public domain awareness campaign. Mega Balita Linggo. 17 minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Muli ho tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. This time check is brought to you by ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Falcon. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mega Balita Linggo. Ay! Nagbabalik po ang Mega Balita Linggo. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Good morning kay Okay 2168 na nakamonitor sa ating live streaming sa YouTube. At dun sa lahat ng mga nanonood sa social media, Luzon, Visayas, Mindanao. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan, napapanahon ng pag-aralan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng law enforcement operation sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal para maalis ang nadiskobring moving structure ng China sa loob ng bahura. Itong mungkahi ni maritime law expert J. Batong Bakal sa gitna ng patuloy na pagmamatigas ng China na sila ang may jurisdiksyon sa fishing ground na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sa panayam ng DZRH, ginit ni Batong Bakal na may legal na batayan ng Pilipinas para magsagawa ng tinatawag niyang self-defense. Meron din tayong choice, medyo dangerous man o medyo critical man, no, to invoke yung self-defense ng ating territory, no? Ayun. Kaya nga very serious ang ginagawa nila yan, no? Dati noong 1970s and 80s, pinapasabog lang natin yung mga nakikita nating struktura dyan sa Scarborough at sa Kalayaan, no? Baka kailangan nating pag-isipan ngayon kung kailangan nating gawin uli yun, no? Samantala, minado si Batong Bakal na hindi magiging madali ang anumang operasyon ng militar sa lugar, lalo pat ngayon ay may nakitang
tao sa ibabaw ng nabanggit na struktura. Dagdag pa ni Batong Bakal, magiging komplikado ang paglapit at posibleng magdulot ito ng panibagong tensyon o eskalasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Meron tayong sadsad na barko pero mas marami sila ngayong papaligid at magiging situation yan katulad nung sa BRP Sierra Madre, no? Baka mamaya magwala na naman sila, no? Palabas na naman nila yung mga Coast Guard nilang walang disiplina. Talagang yung potential na magkaroon ng escalation at lumala ang gulo ay malaki, no? Yan o si Maritime Law Expert J. Batong Bakal. Mega Balita Linggo. Samantala, iniugnay naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa kanyang paglalahad ng iligal na aktibidad ng China ang ipinataw na sanksyon sa kanya. Ayon sa kalihim, pinatawan siya at ng kanyang pamilya ng ban sa China dahil sa mga pahayag niya tulad ng patungkol sa West Philippine Sea kay Alice Go at mga scam hub, maging sa pinakahuling raid ng otoridad sa Phil Sandia Steel Corporation. Ibinunyag ni Teodoro na ilang matataas na opisyal ng Chinese Embassy ang personal na namagitan upang maitago ang iligal na operasyon ng Sandia. Nanindigan ng DND chief na hindi pag-target sa Chinese nationals ang kanyang pakay kundi pagsugpo sa tinawag niyang kabalbalang nagpapahina sa Pilipinas. Una lang sinabi ni Teodoro na pagmamay-ari o pag-aari ang pabrika ni Tony Yang, isang Chinese national na kapatid ni former Duterte advisor na si Michael Yang. Mega Balita Linggo. 28 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Kumpiyansa naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalakas na maritime cooperation ng Timog Silangang Asya. Kasunod ito ng adoption ng ASEAN Leaders Declaration on Maritime Coordination itong 48th ASEAN Summit sa Cebu noong nakaraang buwan. Kanyang talumpati sa Malacanang nitong Araw ng Kalayaan, sinabi ni PBBM na kinikilala ng rehiyon ang pagiging multidimensional ng isyu sa karagatan. Sa gitna umano ng nagbabagong geopolitics, mas pinili ng ASEAN na manatiling nagkakaisa. Bukod sa Pilipinas, nakakasakop sa West Philippine Sea o bukod sa Pilipinas na nakakasakop sa West Philippine Sea, ilang bansa rin sa Timog Silangang Asya ang mayroon ding iba't iba o kanya-kanyang claim sa South China Sea. Mega Balita Linggo. Umabot na ho sa 61 bilang ng mga nasawi kasunod ng pagyanig na magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Ayon sa Office of the Civil Defense o OCD, kumpirmado na ang nabanggit na bilang pero sumasailalim pa sa validasyon ang pagkakakilanlan ng mga casualty. Umabot na rin sa 1,221 bilang ng mga nasugatan habang bumaba naman sa 33 ang bilang ng mga nawawala. Karamihan sa mga nawawalay mula sa Sarangani, Tosebad, Santos. Nagpapatuloy ang search operations pero nanatiling hamon dito ang mga sirang kalsada dahil sa landslide. Isipin ho ninyo kung 61 yung bilang na ho ng mga nasawi. Meron pang 33 na pinaghahanap ay almost 100. Kung ikangay sinawim palad dun ho sa malakas na pagyanig dyan ho sa Sarangani. Mahal pa rin tayo ng Panginoon dahil bagamat ganito ho kataas yung bilang, ang sabi ho ng mga eksperto, mas mataas pa yung nakikita nilang figures. Kung itong lindol na ito ay hindi nangyari sa ganong oras, alas 7:30 ng umaga. Dahil saktong-sakto yung ating mga estudyante ay nasa grounds, nasa labas dahil yun ay oras ng flag racing.
kung ibahin nga naman natin at ating susundan yung binabanggit ng mga eksperto, yan nangyari halimbawa tanghali. Ang tanghali, bukas na ang mga mall. Isipin ho ninyo kung ganong peligro at banta sa buhay ng ating mga kababayan na madaragdag pa. Tayo ho'y nakikiramay dun sa napakaraming buhay po na nawala ho rito. Sa isang malakas na paglindol ho na ito. Pero tingnan din ho natin yung ikangay na idulot nung sunod-sunod na mga earthquake drill. Ilang taon na ho nating ginagawa ho yan bilang paghahanda ho sa ganitong klase ho ng senaryo, ganitong klase ho ng kalamidad. Nagamit ho ng mga kabataan. At saludo ho tayo dun sa mga guro na kahit sa gitna ho ng isang nakakatakot at nakapangingilab na sitwasyon, nagawa pa rin ho nilang itayo yung kanilang composure, manindigan dun sa kanilang sinumpaang tungkulin na sila yung nagsisilbing nanay ng mga estudyante nila. Nakita ho ninyo yung ibang mga kumakalat ho sa social media. Sila ho yung naggigiya na bagamat walang daladalang megaphone, walang daladalang mikropono, sila na lamang ho'y nagpapasigaw at ito'y nagsisilbing gabay dun sa mga estudyante na wag hong magpanik, dahil yun ho yung pinaka-importante ho sa lahat. Yung hong hindi ho mahaluan ng panik, dahil kapag ikaw ay nagpanik sa gitna ho ng ganyang sitwasyon, nako, hindi ka makakapagdesisyon ng naaayon dun sa dapat mong igalaw. Kaya napaka-importante, kailan lang yung huling earthquake drill. Mahalaga ho yun. Sinasanay ho tayo na kumilos ho ng tama. Dahil kung hindi at kanya-kanya ho tayo, hindi na ho natin alam kung saan ang direksyon ang pupuntahan ho natin kapag sumapit ho yung ganyang pagkakataon. Mega Balita Linggo. 34 na minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Muli ho tayong magbabalik makalipas ang muling paalala. This time check is brought to you by Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado!
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good morning, Vic De Leon de Lima. Good morning, Vic De Leon Lima. At good morning kay Mayor Jenny Mendoza ng Talisay, Batangas. At kay Okay, Okay. Kaya daw siya tinawag na Okay dahil paborito raw niyang ulam ang Hokkaido na sardinas, kaya tinawag daw siyang Okay. Isang lugar yata, isang lugar ba yun sa Japan? Yan ba yung napuntahan natin sa Japan, Kuya Edniel? Hokkaido. Ayan. Good morning din kay Raulo Lonan. Magandang umaga, sabi niya. Nanonood daw siya at nakikinig mula sa Cainta, Rizal. Kay Bentong. Good morning, ka Bentong. At syempre, kay Kuyang, yung mga kaibigan nating mga magsasaka yan sa San Jose Occidental, Mindoro, Engineer RT, yung mga magsasaka dyan, tag-ulan na, hindi na nila kailangan pang ikangay magpatayo o magpahukay para sa isang tawag sa amin doon, patubo. Anong tawag doon? Yung pagpapalagay ng jetmatic. Ayun, patubo ang tawag kasi ron namin yung ating mga kababayang magsasaka dyan sa aming mahal na lalawigan dyan sa Tarlac. Magandang umaga ho sa inyo. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan, umaabot na sa 4,554 na mga aftershocks ang naitatala sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani nitong Lunes, Hunyo 8. Sa
Panayam ng DZRH, sinabi ni Fibolgs Director Teresito Bacolcol na bumababa ng bilang at magnitude ng mga aftershock sa mga nakalipas na araw. Mula 1,083 sa unang 24 na oras matapos ang malakas na lindol hanggang sa 739 na lamang nitong Biyernes hanggang Sabado, June 12 to 13. Ayon kay Bacolcol, ang pinakamalakas na aftershock na naitala ang magnitude 6.4 o 6.4 na tumama ilang oras lamang matapos ang magnitude 7.8 na lindol. So in-expect naman natin yan. Usually, ang decay rate ng aftershocks natin would be since the first 24 hours meron tayong 1,083. On the 10th day, meron na tayong around siguro 100 to 200 at most. And then on the 100th day, around 10 to around 30 aftershocks na lang. And yung numbers naman yan would decrease, and as well as the magnitude. Paliwanag pa ni Bacolcol, nagmulang lindol nung Lunes sa paggalaw ng Cotabato Trench na isa sa 6 na active trenches sa Pilipinas na may kakayahang lumikha ng hanggang magnitude 8 na lindol. Kasabay nito, pinawi naman ni Bacolcol ang pangambang maring mag-trigger ng iba pang trends ang naging paggalaw ng Cotabato Trends dahil malayo naman ito o magkakalayo naman ang mga ito sa isa't isa. Mega Balita Linggo. Samantala, sa iba pang mga balita, umabot sa 570 milyong piso ang halaga ng pinsala ng mga gusali at iba pang mga infrastruktura sa Coronadal City at 10 bayan sa South Cotabato matapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol nung araw ng Lunes. Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., nasa 562 pamilya nang lumikas dahil sa lindol. Samantala, iniulat ng mga otoridad na 73,436 na pamilya o mahigit 331 mga individual sa rehiyon ng Soc-Sargen ang naapektuhan dahil sa pagyanig. Nitong Biyernes lamang nakapagtala ng mga eksperto ng 4,017 mga aftershocks mula ng yumanig ang magnitude 7.8 na lindol. Mega Balita Linggo. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, umangat ang ilang bahagi ng baybayin sa Sarangani, Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Sa isinagawang aerial survey, nakita ng mga eksperto mga dating nakalubog na korales na lumitaw sa mga baybayin ng barangay Pangyan sa Glan, Sarangani at maging sa Jose Abad Santos. Ayon sa Fibolgs, tinatayang umangat ng halos 2 metro ang baybayin at umurong ng humigit kumulang 200 metro ang dalampasigan. Nakapagtala rin ng mga pagguho ng lupa sa baybayin sa pagitan ng mga barangay ng Burias at Pangyan sa lalawigan ng Sarangani. Mega Balita Linggo. 15 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Halong good at bad news naman sa mga motorista. Kasado ng malakihang rollback sa presyo ng diesel at kerosene ngayong linggo. Batay sa 5 araw na kalakalan sa Mean of Platts, Singapore, maaaring bumaba ng 4.60 o 4 na piso at 60 sentimo ang kada litro ng diesel, habang 2.60 o 2 piso at 60 sentimo naman sa kerosene. Bad news naman dahil posibleng walang paggalaw o tumaas ng 20 sentimo ang kada litro ng gasolina. Paliwanag ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bahagya lang ang epekto ng panibagong tensyon sa pagitan ng US at Iran. Mega Balita Linggo. 13 minuto o 14 na minuto na lang bago mag-ikapito ng umaga. Opisyal ng trilyonaryo ang pinakamayamang tao sa mundo.
Walaan nyo kung sino ito. Hindi ho ito yung maingay sa social media. Kundi ito ho yung aking uncle. Ang aking uncle na si Elon Musk. Siya ang unang US dollar trillionaire sa kasaysayan, makarang tumabo ang kanyang net worth na 1.1 trillion US dollar mula sa pinagsamang shares ng mga kumpanyang SpaceX at Tesla. Naabot ito ni Musk matapos ang initial public offering valuation ng SpaceX na sumampa na sa $2 trillion. Nabatid na 38% ang shares ni Uncle Elon sa SpaceX, katumbas ng $760 billion na dagdag sa kanyang ownership ng Tesla. Batay sa mga eksperto, nagpapakita ang financial milestone ng kumpiyansa ng mga investor sa mga corporate ventures ni Musk na target umabot ang planetang Mars. Target na maabot ang planetang Mars gamit ang kanyang SpaceX. Mega Balita Linggo. Nakita naman ninyo, uncle ko ho yan. Yung uncle ko ho yan, si Elon Musk. Ten years pa lamang ho nung ang namamayagpag na pinakamayamang tao sa mundo ay itong si Tito, yung isa ko pang Tito, si Bill Gates. Nakitaan na ho na talaga ng pagsirit dun ho sa kayamanan ho nitong aking uncle na si Elon Musk. 11 minuto bago magkikapito ng umaga. Si Mami at Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na sa magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann! At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa research team, mass of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and various show nakahandang sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas. Ay, meron na lamang ho tayong 4 na minuto at kalahating segundo bago mag-ikapito ng umaga. Hindi tinanggap ng ina ng Yumaong Ateneo basketball player Rene Baterbonia ang paghingi ng tawad ng head coach na si Tab Baldwin. Sa isang Facebook post, sinabi ni Robilyn Baterbonia na walang anumang paghingi ng tawad ang makababawi pa sa pagkamatay ng kanyang anak. Git ni Robilyn dapat sabihin sa kanyang totoong nangyari. Kinukwestiyon din itong pagtawag ni Baldwin na aksidenteng nangyari sa kanyang anak ngunit hindi siya binigyan ng update. Una rito sa 8 minutong video speech na uploaded sa Facebook page ng Ateneo de Manila University. Humingi ng paumanhin si Baldwin sa pamilya ng mga biktima. Bagaman sinubukan niya nilang matiyak na ligtas ang lahat, aminado si Baldwin na nabigo siya bilang coach ng koponan. At hindi niya na pangalagaan ang tiwalang ipinagkalob sa kanya ng pamilya ni na Baterbonia at Adili. Ganito rin ho yung sentimiento ho ng nanay ho ng Nigerian player na si Adili. Yung hindi malinaw na detalye kung paano yung nangyari.
Mega Balita Linggo. Samantala sa kaugnay na balita, nagsalita na si Effie Baldwin na nagpakilalang asawa ni Ateneo men's basketball head coach Tab Baldwin. Kaugnay ng kontrobersiyang lumitaw matapos ang pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili sa Aurora. Sa isang video na kumalat sa online, sinabi ni Effie na ilang beses umano siyang nagbabala sa Ateneo de Manila University tungkol kay Baldwin at hiniling na alisin ito sa campus. Ayon kay Effie, sinabi niya sa pamunuan ng universidad na hindi ligtas ang mga bata sa paligid ng coach. Iginit din niya na dapat umanong siyasati ng mga otoridad kung bakit pinayagan pa rin si Baldwin na manatiling malapit sa mga kabataan. Sa kabila ng kanyang babala, binatikos din ni Effie ang naging reaksyon umano ni Baldwin sa insidente kasabay ng pahayag na hindi pa umano nararapat pag-usapan ng pag-move on habang sariwa pa ang pagdadalamhati ng mga pamilya ng mga namatay. A campaign of intimidation and silencing. Rovelyn and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings. Mega Balita Linggo. Dalawang bagay ho yan. Ang sabi ng iba, sino daw ba ang nakakakilala? Kundi siyempre yung matagal mong nakasama. Sinong nakakakilala sa isang tao? And at the same time, tingnan din natin yung motibo. Kung sila'y naghiwalay na at masama pa rin ang loob nung babae dito kay Baldwin dun sa dati niyang asawa, masama pa rin ang loob, ano naman ang asahan mong mabuting sasabihin. Kaya dalawang bagay ho yan. Mega Balita Linggo. At may alok na full scholarship ang Ateneo de Manila o Ateneo de Davao University sa 6 na kapatid ng nasawing student athlete na si Rene Baterbonia. Ayon sa presidente ng Ateneo de Davao na si Father Karel San Juan, makatutulong ito para matupad ang pangarap ni Baterbonia na makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Ito na yung dahilan sana ng pagluwas ni Baterbonia sa Maynila sa pangarap na matagumpay o magtagumpay sa larangan ng basketball. Pinanunsyo ito ni San Juan sa isang misa sa Christ the King Chapel sa Bangkal campus ng naturang universidad. Actually, meron hong grade 8 na kapatid itong si Rene Baldwin, ang pangalan ay Renz. Ang pangalan po ay Renz at yun ay dinidevelop na ng kanyang coach. Coach din ho nitong si namayapang si Rene Baldwin. Dinidevelop na ho yan ng Ateneo yung kanyang grade 8 na kapatid dahil kinakitaan na rin ho, gaya ng kanyang kapatid, kinakitaan na rin ho ng potensyal sa larong basketball. At yan na ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. 14 na tayo ng buwan ng Agosto o ng Hunyo. June pa lang. Taong 2026. At sa araw ng bukas, sabi nga ng MMDA, ay madaragdagan pa yung ikangay gagamit ng kalsada na malaki ang posibilidad na ikangay magdulot ng matinding traffic yung pagpasok na ng mga mag-aaral sa pribadong eskwelahan. Ako po si Val Gonzales.
Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa loob ng isang oras. Sa ngalan ho ng aking executive producer na si Wina Pearl Harascal Hesoro. At siyempre ng ating sa technical side sa DZRH News Television at Radio. Ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita at tantabayanan, si Binibining Leth Narciso sa kanyang programang Maynila. Ito ang Pilipinas. 2 minuto na ho makalipas ang 7 ng umaga. Wow, ang saya.